Nagsani-puwersa na ang Metro Manila Development Authority, Department of Transportation at Department of Interior and Local Government para paigtingin pa ang panghuhuli sa mga kolorum na sasakyan na naglipa na sa Metro Manila. Kulang-kulang 2 linggo bago mapaso ang consolidation deadline ng Public Utility Vehicles. Nagpirmahan kanina ang 3 ahensya para sa pagbuo ng Joint Task Force on Anti-Colorum. At insunod na rin ito sa atas ng Pangulong Marcos na hulihin ang mga ilegal na pampublikong sasakyan para raw mas maisaayos ang daloy ng trapiko sa Kamaynilaan. Una nang hiningi ng MMDA ang tulong ng DILG sa anti-colorum operations nito, lalo't nakararanas raw ng bullying at harassment mula sa mga pasaway na tsuper ang mga nanghuhuling enforcer. Ayon naman kay Transport Secretary Jaime Bautista, paraan ito para matulungan ang mga lehitimong driver at operator na sumusuporta sa PUV modernization program ng pamahalaan. Base sa DILG, ang mga mahuhuling driver at operator na wala sa linya ng ruta o walang prangkisa ay maharap sa multang nagkakahalaga ng 6,000 pesos hanggang 1,000,000 piso, depende sa sasakyan. Pero kung mabawasan natin ng 90%, malaking tulong na yan sa ating mga legitimate transport operators at malaking tulong din sa pagbawas ng trapiko.